Breaking news! Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos mas lalo pang pinatibay ngayon ng bansang Amerika. Nako, China, gagantihan na ba? Samantala, VPAR, mas lalong pang pag-iigtingin ang pagbabantay sa mga mangingisdang Pilipino at mga yaman dagat sa West Philippine Sea. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Ilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Ayon naman sa balita, muling pinatibay ng Departamento ng Estados Unidos ang mga pangako nito na ang Estados Unidos sa Mutual Defense Treaty kasunod umano ng panibagong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Kinasasangkutan umano ng Chinese Coast Guard ang pagrampa at paghila ng isang barkong Pilipino sa isang panawagan tungkol sa mga insidente noong Hunyo 17. Nagbahagi umano ng alalahanin sina Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro at Deputy Secretary ng Estados Unidos. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, sa pagpapatibay ng pangako ng Mutual Defense Treaty, ang Estados Unidos ay nagpahayag ng kanilang suporta sa Pilipinas laban sa pang-aapi at paglagbag sa kalayaan ng paglalayag sa West Philippine Sea ng Coast Guard ng People's Republic of China. Isang insidente kung saan ang mga barko umano ng China ay nakialam at nagpakita ng hindi maayos na pag-uugali sa mga barko umano ng Pilipinas sa kanilang exclusive economic zone. Ang Estados Unidos ay naging malinaw sa kanilang suporta sa Pilipinas. Mahalaga rin umano na tandaan na sa ilalim umano ng Mutual Defense Treaty, ang aksyon umano ng China na magresulta sa arm attack sa mga Pilipino ay sundalo, pampubliko, barko o eroplano ay maaaring magdulot ng pagsunod sa mga commitment ng Estados Unidos sa depensa sa ilalim ng artikulo ng kasunduan umano ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang pangako ng Estados Unidos na sumunod sa Mutual Defense Treaty ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at katiwasan sa rehiyon ng West Philippine Sea. Ang pagpapatibay umano ng kasunduang ito ay nagpapakita ng mahalagang papel ng Estados Unidos sa pagtiyak ng seguridad at kaligtasan ng kanilang mga kalyado sa rehiyon laban sa anumang mapanganib na dala ng aksyon umano ng ibang bansa tulad ng China. Pinuri naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines, ang mga sundalong Pilipino na patuloy ang pagprotekta sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas at igiit ang karapatan umano ng mga Pilipino dyan sa West Philippine Sea. Saludo umano ang ating mahal na Pangulo sa lahat ng mga sundalong umano na handa igiit ang karapatan ng bawat Pilipino dyan sa West Philippine Sea at hindi hayaan na manaig umano ang kasamaan ng bansang China ang patuloy nitong pag-aangkin sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Ang ating mahal na Pangulo ay ipinagtatanggol at ipinaglalaban lang ang bawat karapatan ng bawat Pilipino dyan sa West Philippine Sea na patuloy umanong inaangkin ng China ang ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Ang Scarborough Shoal ay isa sa mga inaangkin ng China, kaya dyan umanong madalas nagbabanggaan ang mga barko ng Pilipinas at ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy dahil sa patuloy umano ng pag-aangkin ng China at iginigiit nila na kanila daw yan teritoryo. Subalit ayan ay napanalunan na ng Pilipinas noong 2016, kaya walang karapatan umano na mag-claim ang China dahil walang legal na batayan ang patuloy na pag-aangkin umano ng China sa ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang mapanganib at sinadyang paggamit umano ng sasakyang pandagat ng PRC Republic of China ng mga water cannon at pagrampa at pagharang ng mga maniobra at paghila sa mga nasirang sasakyang pandagat ng Pilipinas ay nagsapanganib sa buhay ng mga miyembro umano ng serbisyo ng Pilipinas ay walang ingat at nagbabanta sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Ang tumataas umano ng mga insidenteng ito ay ang pinakabago sa isang serye ng mga provokasyon ng PRC o panghadlangan umano ang mga kritikal na pangangailangan ng supply mula sa pag-abot umano sa mga miyembro ng serbisyo na nakatalaga umano sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sinabi pa na ang mga aksyon umano ng Beijing ay nagpapakita na pari-parihong pagwawalang bahala nito sa kaligtasan ng mga Pilipino at para internasyonal na batas sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Ayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang Mutual Defense Treaty, partikular na sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, ay kasunduan na nagtatakda ng pangako ng tulong sa panahon umano na depensa sa pagitan ng umano ng dalawang bansa.
Ayon pa dito, kung may anumang pag-atake mula sa mga armadong puwersa umano sa Pilipinas, maaaring ipagpatuloy ng Estados Unidos ang kanilang pangako na magbigay ng tulong at depensa laban sa naturang banta. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, sa mga insidente na pang-aapi o paglabag sa karapatan ng karagatan sa West Philippine Sea, kung ito ay maaaring ituring na armadong banta, maaaring maging basihan ang Mutual Defense Treaty para sa tulong ng Estados Unidos sa mga sitwasyon kung saan umano ang kalayaan sa paglalayag sa karagatan ay nilabag at maaaring gamitin ang Mutual Defense Treaty upang itaguyod ang kalayaan at paglalayag umano ng Pilipinas. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang Mutual Defense Treaty ay nagbibigay ng mekanismo para sa Pilipinas at Estados Unidos upang magtulungan sa mga sitwasyon ng banta sa seguridad at depensa ng bansa. Ito ay nagbibigay ng kasiguraduhan sa Pilipinas na mayroon silang suporta mula sa isang malakas na kalyado sa panahon umano ng mga pangyayaring nagdadala ng papanganib sa kanilang soberanya at seguridad. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang mga ganitong gawain naman ng China ay isa ito sa mga strategy nitong pangharas at panghaharang at pangbubuli umano sa mga Pilipino diyan sa West Philippine Sea ay isa sa mga strategy nito para iwan na ng Pilipinas ang ilan sa mga teritoryo na pilit umano inaangkin ng China. Subalit ang ating mahal na Pangulo, ipinaglalaban nito at gusto ng ating mahal na Pangulo na ipaglaban sa tamang paraan at hindi sa dahas na paraan. At ayon pa sa ating mahal na Pangulo, titindig tayo sa ating mga teritoryo at hindi tayo papayag na makuhanan pa ng bansang China ng isa pa sa mga teritoryo na pag-aari mo ng Pilipinas. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? At sa iba pang mga balita, ayon naman sa balita, mahigpit na nakipag-ugnayan ang House Committee of Aquaculture, Fisheries Resources sa Bureau of Fisheries Aquatic Resources para bigyan kapasidad ang mga mangingisdang Pilipino na protektahan ang kanilang kabuhayan sa West Philippine Sea. At ayon pa dito, sinabi pa niya na sa higit sa 385,000 na mga mangingisda na umaasa umano sa tubig sa West Philippine Sea para sa kanilang kabuhayan at kailangan protektahan umano sa mga aksyon umano na panakot at provokasyon ng China sa pinaghahagawang karagatan, partikular na sa bagong panuntunan ng Beijing laban sa paglabag umano na batas na inuulat na nagkabisa noong Hunyo 15. At ayon pa dito, minigyan ng kapangyarihan ng China ang sarili nitong Coast Guard na magkulong na hanggang 60 na araw na walang paglilitis sa mga dayuhang trespasser na tatawid sa sinasabi nitong mga hangganan, kabilang ang mga nasasapawan sa West Philippine Sea na nasa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. At ayon pa dito, sinabi mismo ng BIPAR na ang ating mga mangingisda ay maaaring magpatuloy sa pangingisda sa West Philippine Sea. Ngunit ang mga ganitong pahayag ay dapat suportahan ng aksyon at konkretong suporta para sa ating mga mangingisda. Inuulat din naman ng BIPAR sa House at panel na mayroon alokasyon umano na 1.8 billion sa 2024 budget nito para sa mga programa na may kinalaman umano sa West Philippine Sea na kinabibilangan na pagpapalakas umano ng Integrated Marine Environment Monitoring System nito para labanan ang illegal na unreported at unregulated fishing, pagpapatuwad ng mga patakaran na nakabatay umano sa agham, konserbasyon at pagpapanatili ng pangingisda sa West Philippine Sea. At ayon pa dito, inuulat pa ng VFAR na pinaplano nitong bumili ng 2 monitoring control at surveillance patrol vessel at isang found boat ngayong taon alinsunod sa mga hakbangin nito upang suportahan ang pagsisikap ng gobyerno na protektahan ang yaman dagat ng bansa sa West Philippine Sea. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Siyempre hanggang dito na lang. Maraming salamat po.